Mga ka-recap, gusto ko lang muna humingi ng pasensya sa huli kong upload. Napansin ko rin na hindi ganoon kaganda ang pagkakagamit ng voice audio. Nagpa-practice lang talaga ako noon at sinusubukan kong i-improve ang quality ng narration natin. Alam ko na medyo iba siya sa nakasanayan ninyo. Ang totoo niyan, ginagawa ko yon para mas ma-master natin ang sariling style ng pagre-recap. Sa ngayon kasi, medyo mahigpit na sa manhwa recap community. Marami na ring accounts ang nabababan, lalo na kapag halatang AI-generated ang boses o content. Kaya naisip ko na subukan at pag-aralan kung paano pa natin mas mapapaganda at mas magiging natural ang delivery para hindi lang tayo makaiwas sa AI detection kundi para mas maging solid pa ang kalidad ng channel natin. Pero dahil alam ko mas gusto niyo ang dati nating style, ibabalik muna natin yun. Syempre, kayo pa rin ang priority ko. Maraming salamat sa feedback ninyo at sa patuloy na suporta. Mas pagbubutihin pa natin sa mga susunod na uploads. Salamat mga karikap. Isang linggo matapos ang insidente sa vault, abalang-abala ang kabiserang lungsod ng Vanikoro ng dakilang imperyo ng rock. Idinaraos ng Colosso Academy ang isang parent-student lesson na dinadaluhan ng mga piling tao ng imperyo, kabilang ang 7 dakilang pamilya at iba pang maharlika. Ngunit ang lahat ng mata ay nakatuon sa huling rankang match, ang engranding pinaling bahagi ng pagsusulit, na gaganapin sa napakalaking Coliseum. Isang malaking board ang nagpapakita ng tournament bracket, kung saan nakalista ang mahahalagang kalahok mula sa unang taon. Mula sa Ice Core ay sina Tudor at Bianca, na kumakatawan sa unang taon. Mula naman sa Fire Core ay sina Grenelle at Saint Clair. At mula sa ikatlong taon ng Fire Core, si Dolores ay nakatakdang lumaban kasama ang isang lalaking estudyanteng may seryosong anyo. Si Vicar, na anyong karaniwang estudyante lamang, ay tahimik na nakihalo sa karamihan habang nagmamasid. Gayunman, nakatuon ang kanyang tingin sa isang tao, sa likod ng kanyang salamin, mariing nakapako ang kanyang mga mata kay Sinclair. Naalala niya ang pagkikita nila sa bubungan noong nakaraang gabi, humingi ng paumanhin si Sinclair sa pagiging mapilit, at sinabi niyang may isa pa siyang huling tanong. Ipinaalala niyang sinabi niya noon na hindi niya kayang tanggapin ang kanyang pagtatapat sa ngayon, may pag-asa sa tinig niya nang itanong kung nangangahulugan ba yun na maaari pa niyang isaalang-alang ang kanyang damdamin sa hinaharap, kapag natupad na niya ang kanyang mga layunin. Lubos na nabigla si Vicar sa tanong, tumingala siya sa mabituing langit, iniisip ang hinaharap na hindi niya kailanman pinayagang pasukin ng kanyang isipan. Ang buong buhay niya ay nilamon ng paghihiganti, at sa sandaling yun, napagtanto niyang hindi niya kailanman inisip ang lampas doon, alam ni Vicar na ang kanyang mga layunin ay nakatali sa isang malupit at malayong hinaharap. Hinarap niya si Sinclair at inaming kung sakaling matupad niya ang kanyang mga mithiin, marahil ay tama siya, baka sa panahong yun ay magkaroon siya ng kalayaan. Tila nakumpirma ang pag-asa ni Sinclair, tinanggap niya ang sagot ng may bagong determinasyon, sinabi niyang ayos lang yun, ang kanyang damdamin ay kanya, at handa siyang maghintay, kahit pasabihan siyang huwag, pinanood siya ni Vicar habang papalayo ito. Bago siya tuluyang makaalis, tinawag niya ito at pinayuhang huwag sayangin ang lahat ng pinaghirapan niya, iginiit na mahalaga ang kanyang mga pagsisikap. Napahinto si Sinclair, pamatak ang mga luha ng ginhawa sa kanyang mukha na may nangingilid ng ngiti, sumang-ayon siya at nagpasalamat. Sa kasalukuyan, pinagmamasdan ni Vicar si Sinclair mula sa hanay ng mga estudyante sa academy. Nakita niya ang pangalan nito sa tournament board at naunawaan ang kanyang pasya, desidido itong manalo bago tuluyang lisanin ng academy upang tahakin ang sariling landas. Habang nakatingin siya rito, mahigpit niyang kinuyam ang kamao, napagtanto niyang bilang na rin ang kanyang mga araw sa academy. Sumagi sa isip niya ang madilim na hinaharap na paparating, naalala niya ang nabasa sa mga lumang tala tungkol sa isang kakilakilabot na pangyayari. Ang Colosso Tragedy, isa sa pinakamapaminsalang insidente bago ang panahon ng pagbagsak, isang uri ng apocalypse na muling nagpaalala sa mundo sa tunay na banta ng mga demonyo. Sa pagtansya ng panahon, alam ni Vicar na darating ang sakuna sa loob ng humigit kumulang 6 na buwan. Maliwanag ang kanyang landas, matapos ang kanyang mga gawain dito, aalis siya sa academy upang paghandaan ang paparating na kapahamakan. Habang pinagninilayan ni Vicar ang kanyang hinaharap, nagningwes sa matinding determinasyon ang kanyang mga mata, alam niyang haantong siya sa lugar ng matitinding pagsubok, ang pinakamasamang bilangguan sa mundo, ang Nouvelle Vogue. Pumuno sa kanyang isipan ang larawan ng madilim at nakakatakot na kulungan, lalo pang pinatatag ang kanyang pasya. Lumingon muna siya bago umalis at sinabi niyang kailangan niyang pumunta roon. Samantala, sa loob ng Coliseum, lalong umigting ang pananabik ng mga tao nang umalingaw ang tinig ng tagapag-anunsyo, ipinahahayag na magsisimula na ang mga huling laban.
Inanunsyo ang unang match, si Tutor Lamontia Don Quixote, isang first year mula sa iScore, ang pumasok sa arena bitbit ang kumikislap na asul na kalasag at sibat. Ang kanyang kalaban ay ang mamamanang si Bianca Fo-Usher, isa ring first year mula sa iScore, na may kahalintulad na energy shield. Mula sa upuan ng mga manunood, isang malaking lalaki na nakasuot ng gintong baluti ang umatungal ng malakas. Isinigaw niya kay Tudor na nakataya ang dangal ng kanilang pamilya at dapat siyang manalo, binyantaan pa na huwag nang umuwi kung matatalo. Siya si Cervantes, ang patriarka ng Asher Spearman family. Sa di kalayuan, isang lalaking may mahaba at maitim na buhok ang nakaupo nang nakakross ang mga braso at halatang naiirita. Siya si Roderick Fo-Usher, ang patriarka ng Mystical Archer family. Nagreklamo siya sa ingay at malamig na inutusan ng kanyang anak na si Bianca na turuan ng leksyon ang walang modo na pamilya. Humingi ng paumanhin si Tudor kay Bianca, sinabing kailangan niya itong wasakin dahil nanunood ang kanyang ama. Hindi natinag si Bianca at sumagot na nanunood din ang kanyang ama, at hindi ito madali sa kanya. Nabigla si Tudor at tinanong kung paanong hindi ito madali sa kanya, kung gayong mas mataas ang ranggo niya noong midterms. Tinawag siyang tanga ni Bianca at ipinaliwanag na hinayaan niya itong makalamang dahil alam niyang maghapon itong magrereklamo kapag natalo. Nagliyab ang alitan ng dalawang magkaribal, nagpalitan ng masasakit na salita at hamon na huwag magreklamo sa magiging resulta. Lalong tumindi ang pagtatalo habang sabay nilang pinalakas ang kanilang mga katawan, nagliyab sa naglalagablab na aura bilang paghahanda sa laban. Mula sa upuan, ipinakita ni Grenell ang kanyang pagkasuklam na sina Tudor at Bianca, na kapwa mula sa dakilang pamilya, ay kumikilos ng napakababang asal. Pagkatapos ay lumingon siya kay Sinclair sa tabi niya at tinawag itong isang commoner, buong yabang na idiniklara na siya ang aangkin ng pinakamataas na pwesto sa Firecore match. Iginiit niya na hindi niya maaaring hayaang isang commoner ang mag-angkin ng karangalang yon, lalo na ang maging pansamantalang student council president. May mapagmataas ng ngiti, inisip ni Grenell na bahagi ito ng kanyang push and pull na taktika upang maitatag sila bilang magkaribal, kaya niyang sa ganitong paraan ay mapupukaw niya ang interes ni Sinclair. Ngunit lubos na walang pakialam si Sinclair, binabasag niya ang katahimikan at mahinahong tinawag na pambata ang kanyang asal, nabulol si Grenell sa pagkalito, ngunit inulit lamang ni Sinclair ang kanyang sinabi ng may malamig na tinig. Biglang naglaho ang kumpiyansa ni Grenell at tila lumiit siya sa kanyang upuan, nauutal na humingi ng paumanhin. Sa ibang dako, si Dolores ay abala sa sarili niyang magulong isipan, nakaupo siyang mag-isa sa isang upuan sa parke, malalim ang iniisip. Ang isip ay umiikot sa iisang tao, pinahihirapan siya ng tanong kung ano ang maaari niyang sabihin kay Sinclair. Bumalik sa alaala niya ang nangyari sa vault, ang sandaling marahas siyang itinulak palayo ng galit na si Sinclair. Mula noon ay sinubukan na niyang kausapin ng kaibigan, ngunit iniiwasan siya nito. Hindi niya alam kung paano maipapaliwanag ang totoo tungkol sa gabing iyon. Habang nalunod siya sa pag-aalala, bigla siyang nagulat nang may lumapit. Si Vicar na naglalakad palapit sa kanya. Mabilis na may nabuo siyang ideya, naalala niyang tila malapit sina Sinclair at Vicar. Desperado siyang makipag-ayos, kaya naisip niyang baka sa pamamagitan ng paghingi ng pabor kay Vicar ay magkaroon siya ng pagkakataong makausap si Sinclair. Alam niyang medyo tuso ang paraan, ngunit pakiramdam niya wala na siyang ibang pagpipilian. Ngunit bago pa niya matawag ang pangalan nito, isang maliit na batang babae ang biglang dumaan sa tabi niya at sumigaw ng buong saya, "Daddy Vicar." Bago pa makareact si Vicar, niyakap siya ng mahigpit ng batang si Pomeranian, masayang sinasabing na miss niya ang kanyang daddy. Nagdulot iyon ng pagkabigla sa mga tao sa paligid, nagsimulang magbulungan ang karamihan, may ilan pang nagtanong kung talagang tinawag ng bata ang isang estudyante na daddy, at may nagsabing magkamukha raw sila. Isang matandang lalaking ang tumitig kay Vicar nang may pagdududa. Dahil dito nabahala si Vicar na ang balitang maaaring isa ng ama ang isang batang estudyante ay napakalaking iskandalo. Kaya agad na binuhat ni Vicar si Pomeranian at mabilis na tumakas mula sa lugar. May isang mag-asawang maharlika ang nagkomento sa kabalintunaan ng sitwasyon, sinasabing parang ang isang bata ang nagsilang ng isa pang bata, ngunit walang mas higit na naapektuhan kaysa kay Dolores. Para siyang tinamaan ng malakas nang hina ang kanyang mga tuhod at bumagsak siya sa lupa, nakatingala sa eksena ng may mukhang puno ng pagkabigla, iisang salita lamang ang nausal niya nang hindi makapaniwala, "Daddy." Mabilis na nilisan ni Vicar ang nagbubulungang karamihan habang pasan si Pomeranian. Tumungo siya sa mas tahimik na bahagi ng Academy grounds, malapit sa napakalaking coliseum na nababalutan ng energy barrier. Napabuntong hininga siya sa ginhawa, masayang nakalayo na sa gulo.
Ngunit panandalian lamang yun, mula sa kanyang likod, masayang tumili si Pomeranian at sinabi kung gaano kasaya ang tumakbo ng napakabilis, sabik pa nitong hiniling sa kanyang uncle na gawin muli yun. Marahang ibinaba ni Vicar ang bata at seryosong ipinaliwanag na kung magbibiro ito sa publiko, tulad ng pagtawag sa kanya ng daddy, malalagay siya sa mahirap na sitwasyon. Dahil sa seryosong tono niya, nalungkot si Pomeranian, mahinang tinanong kung galit ba siya at agad na humingi ng paumanhin, nangakong hindi na uulitin. Lamambat ang ekspresyon ni Vicar, tiniyak niyang hindi siya galit, may mga iniintindi lamang siya, hinaplos niya ang ulo ng bata at muling bumalik ang ngiti nito. Lumuhad siya at tinanong kung bakit ito nag-iisa, dapat daw ay kasama niya si Osiris, at nasaan ito. Ipinaliwanag ni Pomeranian na pumunta si Big Uncle upang kunin ang kanilang mga bracelet, habang naghihintay, nakipaglaro siya ng taguan sa mga gwardya, ngunit gusto niya siyang makita nito kaya palihim siyang pumasok mag-isa. Naalala ni Vicar kung paano nito malamang nakuha ang gusto, iniisip niya ang batang nagwawala at inilalagay si Hugo sa alanganin hanggang pumayag itong payagan siyang pumunta. Alam niya kung gaano kaseryoso ang magiging problema kung kinailangan nilang i-report itong nawawala kay Hugo, samantala, inosenteng nakatingala si Pomeranian, walang kam-alay-malay sa gulong na kanyang naidulot. Nagpasya si Vicar na ayusin ang sitwasyon, sinabi niyang hahanapin nila ang si Big Uncle, at hinawakan ang kamay ng bata habang sabay silang naglakad palayo. Habang magkahawak kamay silang naglalakad, biglang huminto si Vicar, nagtakang tumingala si Pomeranian at nagtanong kung ano ang problema. Nanlaki ang mga mata ni Vicar sa pagkabigla. Pinagpapawisan siya ng malamig, hindi siya makapaniwalang may nakalapit sa kanya nang hindi niya namamalayan. Sa likuran nila ay nakatayo ang isang matandang babae na nakasuot ng puting robe na may hood. Nakahawak ito sa tungkod at may maliit na tabo, malamig nitong sinabi na siya ay nauuhaw. Bahagya pa ring nabigla sa tahimik nitong paglapit, humarap si Vicar sa kanya. Inulit ng matanda ang kanyang pakiusap, tinitigan ni Vicar ang kulubat nitong mukha at salamin, at bigla siyang natauhan, alam niya kung sino ito. Ang Papa ng Loon Church at matriarka ng makapangyarihang pamilyang Quo-Vadis, mahigit 200 taong gulang na ito at nabuhay pa bago ang pagkakaisa ng imperyo. Isa sa mga kaunting pinakamatanda na tradisyonalistang Santeses, isa siyang buhay na alamat, si Novikov Lynch, asawa ni Vaders. Napatulala si Vicar, umiikot ang isip niya, bakit narito sa Academy ang isang taong tulad niya, iniisip na imposible ito. Sa kanyang orihinal na timeline, nabasa lamang niya ang tungkol dito sa mga aklat ng kasaysayan, sa panahong ito, dapat ay patay na siya. Ayon sa tala, nalason siya ng isang taong malapit sa kanya, isang pagtataksil na nagtagumpay dahil ang sarili niyang kapangyarihan ang naging kahinaan niya. At ngayon, narito siya sa harapan niya, buhay, naramdaman ni Vicar nang may malamig na linaw na nagbago na ang kasaysayan, napaisip siya kung ang mga ginawa niya mula nang bumalik sa nakaraan ang naging dahilan ng kanyang pagkaligtas. Habang pinoproseso niya ang pagbabagong ito, may munting pag-asa siyang naramdaman, ang kapangyarihan ng Papa ay maaaring maging napakalaking tulong para sa kinabukasan ng sangkatauhan. Ngunit naputol ang pag-asang yun nang biglang umarangkada sa hangin ang tabo ng Papa at malakas siyang tinamaan sa ulo. Namilipit ang mukha ng matandang babae sa tila ulyaning galit habang sinisigawan siyang bigyan siya ng tubig. Naiinis at nadidismaya, naalala ni Victor ang sinabi ni Dolores na ang Papa ay dumaranas ng demensya, napagtanto niyang tama ito, sa kasalukuyang kalagayan nito, wala itong maitutulong. Gayunpaman, may isang bagay na bumabagabag sa kanya, ang makapangyarihang presensyang naramdaman niya noong una itong lumapit ay taliwas sa asal nitong parang wala sa sarili. Dahil sa ingay, napalingon ng iba, galit na ipinagtanggol ni Pomeranian ang kanyang uncle, habang si Dolores, na naghahanap sa Papa, ay tumakbo papalapit sa kanila ng kinakabahan. Dumating siyang hingal na hingal ngunit ginhawang nahanap sila na pinagtataka ni Vicar. Pagkaraang makabawi ng hininga habang nagpapawis, nagtanong siya ng may pag-aalala kung nasaan ang tagapag-alaga nitong si Sir Peter at bakit ito naglalakad mag-isa. Sinabi ng Papa na hindi niya alam at patuloy na humihingi ng tubig, nalilitong na itanong ni Dolores kung nauuhaw ba ito. Itinuro ni Vicar ang isang balon sa malapit at sinabing doon na lang ito uminom. Ngunit matigas na iniabot ng Papa ang sirang tabo, at sinabi ibigay sa kanya ang tubig na gamit ito. Tahimik na nagkatitigan ng tatlo habang sinisilip ang malaking butas sa ilalim nito. Tatagas lang ang tubig, simpleng sabi ni Pomeranian. Tinitigan ng Papa ang tabo sandali, at sa kakaibang kilos ay itinapon ito sa balon.
Habang lumulubog ang tabo, nasiyahan pa itong nagsabing ngayon ay hindi na yun tatagas. Biglang nagbago ang kanyang tono, mula sa parang ulyanin tungo sa tila matalinong matriarka, nagsalita siya ng malalim sa dalawa, ang lahat daw ay pinakamainam sa likas nitong anyo. Nakangiti niyang sinabi na kung may butas o bitak ang bagay, hayaan na lamang. Maaaring punan ng mga butas sa pamamagitan ng pagbalot dito ng mas malaki, gaya ng tubig sa balon na pumapalibot sa sirang tabo. Marahang hinaplos niya ang pisngi ni Dolores at pinayuhang huwag pilitin na punan ang kawalan. Na ang pinakamaganda ay hayaan daw ang mga bagay na umusad ng natural, labis na naantig si Dolores sa mga salita. Ngunit hindi naapektuhan si Vicar ng pilosopiyang yun, tahasan niyang itinuro ang praktikal na problema, hindi pa rin sila makakainom ng tubig, habang kinuha niya ang tabo sa balon. Tiningnan siya ng papa ng may interes, isang maliit na gagamba ang gumapang mula sa kwelyo ni Vicar. Inutusan niya ang baby madam na kumilos, agad itong nagbuga ng makapal na sapot at tinakpan ng malaking butas ng tabo. Nang maayos na ito, inilubog ni Vicar ang tabo sa balon at madaling nakakuha ng tubig. Inabot niya ang tabo sa papa na may laman na tubig. Tila hinahamon ang kanyang pilosopiya. Nauuhaw siya, may tubig, at may butas ang tabo, hindi ba dapat gawin ang lahat upang makuha ang kailangan? Namangha ang dalawa. Kumislap ang mga mata ni Pomeranian at nagtanong kung gumamit ba siya ng mahika. Si Dolores naman ay halos mausal lamang ang kanyang pangalan sa gulat, tahimik ang papa. Naglaho ang anyong ulyanin at napalitan ng matalim na titig, nagningning sa banal na liwanag ang kanyang mga mata habang nakatuon kay Vicar. Naputol ang tensyon nang may lalaki ang tumakbong papalapit na humihingal sa pagod, sumisigaw sa takot para sa papa. Siya si Sir Peter, ang tagapag-alaga nito, hingal ngunit ginhawa. Sinabi niyang halos mabaliw siya sa pag-aalala nang mawala ito at nagpasalamat kay Dolores sa pananatili sa tabi nito. Tila natapos na ang pagsubok, malinaw at matalino na ang tinig ng papa nang aminin niyang may saysay ang paraan ni Vicar. May makahulugang ngiti siyang sinabi na ang pilosopiya nito, ang hindi pagsuko at laging paghahanap ng paraan, ang buhay na nakatakda para rito. Tahimik na nakinig si Vicar, hindi mabasa ang kanyang ekspresyon. Matapos may hatid ang mensahe, tumalikod ang papa at sinabihan ang kanyang tagapag-alaga na umalis na sila, nagmamadaling sumunod si Sir Peter na nagulat sa kanyang bilis. Ilang hakbang pa, huminto siya at muling lumingon kay Vicar, nagpasalamat siya ng simple ngunit taos puso, may payapang ngiti siyang nagsabing dahil sa kanya, maaari na siyang umalis ng may kapanatagan. Pagkatapos ay tuluyan na silang naglakad palayo, nag-iiwan ng misteryo. Nanatiling nakatayo sa looban sina Vicar, Dolores, at Pomeranian, hawak ang inayos na tabo, tahimik na pinoproseso ang kakaibang pangyayari. Nang makaalis ang papa, kinakabahang pinayuhan ni Dolores si Vicar na huwag seryosohin ang mga sinabi nito, dahil madalas daw itong wala sa sarili. Habang hawak ang tabo, sumagot si Vicar na ayos lang, nauuhaw na rin naman siya sa ginawa nila. Biglang naging seryoso ang mukha ni Dolores, aminado siyang narinig niya ang sinabi ng bata kanina. Nag-ipon siya ng lakas ng loob at nagtanong kung siya ba ang ama ni Pomeranian. Sa hindi inaasahang tanong, nabulunan si Vicar na iinom sana at naibuga ang tubig. Agad lumapit sina Dolores at Pomeranian sa kanya. Umubo siya at mabilis na naglinaw, hindi niya anak ang bata, kundi nakababatang kapatid lamang ng isang kakilala, at biro lang ang lahat. Napatawa si Dolores ng pilit, kunwaring nagkukumpirma lamang, gayunpaman, labis ang ginhawang naramdaman ni Dolores. Dahil dito, binigyan siya ni Pomeranian ng iritang tingin at nagbuntot bibig, dahilan upang maguluhan si Dolores kung bakit tila galit ang bata. Habang umuubo pa, tinanong ni Vicar si Dolores kung ang tanong tungkol sa daddy ang dahilan kung bakit siya nito hinahanap. Itinanggi niya yun, ngunit inamin na may hihilingin sana siyang pabor. Bago pa siya makapagpaliwanag, isang anunsyo ang umalingaw-ngaw, idinideklara ang nanalo sa ikalawang taon at ipinahahayag na magsisimula na ang huling laban ng ikatlong taon. Tinawag ang lahat ng kalahok sa arena. Biglang kinabahan si Dolores nang mapagtantong siya na ang susunod, humingi siya ng paumanhin at sinabing mamaya na lang sila mag-uusap. Kalmadong sumagot si Vicar na doon din ang punta niya, kaya sabay silang naglakad. Sa pasukan ng Colosso Academy, dalawang bagong mukha ang dumating, dalawang dalagang estudyante. Tumingin sila sa paligid at nagtanong kung ito nga ba ang Colosso Academy. Pagkatapos, hinanap niya si Vicar. Sa loob ng napakalaking stadium na napapalibutan ng isang na magic barrier na umaabot hanggang langit, ginanap ang pinal na laban para sa ikatlong taon ng Ice Core. Sa arena, kapwa pagod at hingal sina Dolores at ang kanyang kalaban na si Galliet matapos ang matinding sagupaan.
Puno ng hindi makapaniwala at pagkalito ang mukha ni Galit. Nanginginig, tinipon niya ang natitira niyang lakas at ipinahayag na siya ay isang fourth circle mage na kinikilala ng lahat ng propesor. Ipinahayag niya na hindi siya maaaring matalo ni Dolores at ng banal nitong mahika, ngunit bago pa niya matapos ang pangungusap, tuluyan siyang nanghina at bumagsak sa lupa, nawala ng malay, nagulat si Dolores habang pinagmamasdan ang pagbagsak ng kanyang kalaban. Sa pagtatapos ng matinding laban, mahigpit niyang kinuyam ang kamao ng may determinasyon. Siya ang kinuronahang kampyon ng 3 taon ng Ice Core, sumabog sa palakpakan at sigawan ng buong stadium, paulit-ulit na binabanggit ang kanyang pangalan. Makalipas ang ilang sandali, inanunsyo sa mga loudspeaker na magsisimula na ang huling bahagi ng programa, ang closing ceremony, at hiniling sa lahat ng estudyante at panauhin na maupo na. Sa entablado, tumayo sa podium si Vice Principal Vinci Morg at ipinakilalang siya ang mangunguna sa seremonya. Sa harap ng buong student body, sinimulan niya ang kanyang talumpati sa pagsasabing kinakausap niya ang mga estudyante ng Colosio Academy ng may pagmamahal at paggalang. Ngunit hindi kumbinsido ang mga estudyante, nagbulungan ng ilan, may nagduda sa kanyang sinseridad, may sarkastikong nagkomento na tila imposibleng manggaling sa kanya ang salitang pagmamahal, at may naghanda na sa isang karaniwang sermon. Sa paniniwala nila, galit siya sa mga estudyante. Nagpatuloy si Vinci Morg sa pagsasalita, at ikinagulat ng mga estudyante nang aminin niyang alam niyang hindi siya gusto ng mga ito at naiinis sila sa kanya. Ipinaliwanag niyang sinadya niya ang kanyang pagiging mahigpit upang ihanda sila sa mabagsik na landas na haharapin nila pag-alis sa ligtas na mundo ng akademya, layunin niyang bigyan sila ng karunungan at lakas upang malampasan ang anumang pagsubok at paghihirap. Ngunit nagbago raw ang kanyang pananaw matapos makilala ang isang partikular na estudyante, isang enkwentro na nagpaunawa sa kanya ng maraming bagay. Sumagi sa kanyang isipan ang ilang alaala, ang pagtindig ni Vicar para sa mga estudyanteng hindi kayang magbayad ng matrikula, ang sarili niyang takot at galit ng matrap si Vicar sa pagsusulit at isinigaw niyang buksan ang tarangkahan. Sa pamamagitan ng mga karanasang iyon, ipinaliwanag ni Vinci na may mahalagang aral siyang natutunan bilang propesor, na ang tunay na kailangan ng isang estudyante ay maaari lamang magmula sa kapwa estudyante. Pagbalik sa kasalukuyan, taos-puso niyang pinasalamatan ang hindi pinangalanang estudyanteng yun. Lamambat ang kanyang tinig habang nag-alay siya ng taimtim na panalangin para sa kinabukasan ng lahat, naway ang anumang hangin na magtutulak sa kanila paatras ay maging hangin na magpapasulong sa kanila. Naway palaging sumikat ang araw ng mainit para sa kanila, at kahit umulan, may bahaghari ang lalabas. Naway ang malulungkot na araw na tiyak nilang haharapin ay maging mga araw na higit silang magpapalago kaysa sa masasayang sandali, mula sa hanay ng mga manunood. Seryoso at malalim ang pag-iisip ni Sinclair, malinaw na tumatagos sa kanya ang mga salita. Pinakamahalaga, ipinanalangin niyang mapuno ang kanilang mga buhay ng pagmamahal, kapayapaan, pag-asa, at tagumpay. Tinapos niya ang talumpati sa pagsasabing mahusay ang ginawa nilang lahat sa nakaraang taon at pinasalamatan sila. Bilang huling tanda ng paggalang, yumuko siya ng malalim sa buong student body. Pagkatapos ng hindi inaasahang nakaaantig na talumpati ni Vice Principal Vinci, umalingaw ang stadium sa napakalakas na palakpakan.